Matapos ang unexpected na mission ni Sakamoto na i-escort ang asawa at anak ng chairman ng JAA patungo sa airport, ngayon ay ire-review na natin ang chapter 113 at 114 ng Sakamoto Days. At sa wakas, masasaksihan na natin ang bakbakan sa pagitan ni Sakamoto at ng dalawang assassin na nagbabalak pumatay sa mag-ina. Isang napaka-crucial na misyon na magpapamalas ng lakas ng triple threat ng JCC at sa bandang huli, malalaman nyo rin ang tungkol sa isang espiya. This is Mr. AI Anime at wag na nating patagalin pa. Let's go! Nagsimula ang eksena sa dalawang sasakyan kung saan sa likuran ay makikita si Sakamoto na naghahanda. Napasabi naman si Konomi na ang galing daw ni Sakamoto. Samantala, sa sasakyan ng dalawang assassin, sinabi ng nagmamaneho na si Koba na pumalpak daw si Higuchi. Sagot naman ni Higuchi, ang taong naglagay ng hand grenade sa may manhole ay marami rong mabuting nagawa sa buhay. Sabi pa ni Koba, ang order daw sa kanila ay hulihin ng buhay ang mga target. Pero ayon kay Higuchi, kapag tinatay mo ang isang taong marami ng nagawang kabutihan, makakakuha ka ng tinatawag na virtue points. At sa ngayon ay mayroon na siyang 50,000 virtue points. Sapat na raw para magpahulog siya sa Niagara Falls habang namamatay. Suot din ni Higuchi ang isang armor at nasabi ni Koba na napakasamaan ng rule niyon. Maya-maya, lumabas si Higuchi mula sa kanilang sasakyan kahit tumatakbo pa ito. At agad naman siyang napansin ni Sakamoto. Sinuntok ni Higuchi ang harapan ng sasakyan nila Sakamoto pero nagawa pa rin nilang mailayo ang mag-ila. Pagkatapos, pinasabog ni Higuchi yung sasakyan, ngunit nakaligtas pa rin sina Kindaka at Sakamoto nang walang sugat. Sa pagkakataong iyon, nagtagumpay si Higuchi na makuha ang mag-ina. Sabi pa niya, ang pag-eliminate sa masasamang assassin ay nakakadagdag ng 5 virtue points. Ngunit biglang napansin ni Higuchi na may umatake sa kanya mula sa likuran gamit ang katana. Nasabi niya na mawawala ng virtue points ang isang tao dahil sa panlilinlang. At dito niya natuklasang disguised pala si Nagumo ang umatake. Hawak-hawak ni Nagumo si Konomi at sinabi ritong pumikit lang siya. Naglanding sila sa itaas ng sasakyan. Akala pa ni Konomi na mama niya si Nagumo, pero sagot naman ito na Master of Disguise kasi siya. Kinamusta rin niya si Konomi at sagot naman ng bata na ayos lang siya. Bigla namang lumabas ang mapakaraming usok na unti-unting nilalamon ng buong sasakyan. Galing pala ang usok kay Koba na nagsabing hindi sila makakatakas. Hinubod ni Nagumo ang kanyang jacket upang hindi malanghap ni Konomi ang poison gas. Naisip niya na hindi makakayanan ni Konomi na pigilan ang paghinga ng matagal, kaya't umalis siya habang karga ang bata. Pero hinarangan siya agad ng atake ni Higuchi. Sa loob ng sasakyan naman ni Koba, sinabi nito kay Nagumo na manatili sa likuran at huwag gagawa ng katarantaduhan dahil pupunuin niya ng poison gas ang loob. Pero sagot naman ni Nagumo, may nakasunod na raw sa kanila. At makikita nga sa side mirror na hinahabol sila ng nakamotorsiklo. Sina Rion at Sakamoto pala. Tinanong pa ni Rion kung may lighter si Sakamoto, pero sagot niya, wala. Makikita silang hinahabol ni Koba na biglang naghagis ng mga granada na nagpatalbog ng sasakyang nasa harap ni Sakamoto. Subalit, mabilis tumalon si Sakamoto at pumasok sa loob ng sasakyan ni Koba dahil naka-open ang pinto nito. Habang nasa mid-air pa siya, ay nagawa pa niyang makalabas at maisara ang pinto. Samantala, si Ryun naman ay pumailalim ng husto para maiwasan ng sasakyan. Nang sumayad ang kanyang side mirror at nakabuo ng spark, dito niya ginamit yun para sindihan ng kanyang sigarilyo. Matindi ang ginawa ng dalawa para makaiwas sa banggaan. Napansin ni Koba na naiwasan ng dalawa ang kanyang plano. Sa sumunod na eksena, makikita si Sakamoto na umatake at tinusok ang bandang driver seat gamit ang isang post sign, ngunit naiwasan ito ni Koba. Kinamusta rin niya si Sakamoto at sinabihan siya na huwag gagalawin ang steering wheel. Sa likuran naman ni Sakamoto, makikita si Higuchi na papaatake na. Naisip ni Sakamoto na kung iiwas siya sa attack, baka ang sasakyan kung saan naroon sina Konomi ang tamaan. Napangiti si Higuchi at sinabi na oras na para makakuha siya ng maraming points. Pero biglang nag-break si Rion at sinalubong si Higuchi gamit ang kanyang motorsiklo. At sa kabay nito, paparating naman ang isang bus. Sa impact, na-sandwich si Higuchi pagitan ng motorsiklo at bus. Kasunod niyan ay napatalsik naman ni Rion si Higuchi at sabay tinapunan nito ng kanyang sigarilyo. Nagmadali naman si Kindaka at pinuntahan sila, saka lumabas mula sa isang kotse at sinabi, "Pumasok na kayo rito, bilis." Sabi naman ni Rion, natagalan daw si Kindaka.
Pagkatapos ay nagawa na ni Nakindaka na makaalis. Nasabi naman ni Higuchi na iyon na raw ang kanilang introduction sa grupo ni Nakindaka at mas malakas daw pala sila kesa sa inaasahan niya. Kaya nakakainis daw na masyadong mababa ang kanyang virtue coins para mapatay sila. Sabi naman ni Koba, mamamatay na sana si Higuchi kung hindi lang sa virtue points nito. Sagot naman ni Higuchi, tama. Dagdag pa niya, approximately nasa 100 kilometers pa ang distansya patungong airport mula roon. Paglipat ng eksena, makikita naman sa malaking bridge si Kindaka na tinatawagan si Sakamoto. Sabi niya, si Kindaka ito mula sa center car. Nasa likuran ba natin sila, Sakamoto? Sagot naman ni Sakamoto, wala raw. Sabay reklamo, ang init ng helmet na to. Pwede ko ba itong itapon? Sagot ni Kindaka, huwag. Iyan ang magpapatunay na may lisensya ka talaga. Samantala, si Rion ay nakasimangot kasama si Uzuki. Sabi ni Rion, hoy, Sakamoto, kung ayaw mong magmotorsiklo, palit na lang tayo. Pero sagot ni Sakamoto, ayoko. Nainis naman si Kindaka at sinaway siya. Tigilan mo yung kagustuhan mong magmotorsiklo at mag-focus ka sa misyon. Sagot ni Rion, oo na. Sinabi pa ni Nagumo kay Sakamoto na ipahiram na lang ang motor kay Rion mamaya sa parking lot. Sagot ni Sakamoto, okay. Bagay na ikinainis ni Rion na nagsabi, hoy, wag niyo akong ituring na bata. Papatayin ko talaga kayo. Sabay sindi ng sigarilyo at dagdag pa niya. Pero may isang magandang bagay sa pagiging bodyguard ng driver. Pwede kang umupo at magyosi. Sinabihan naman siya ni Kindaka na magseryoso. Paalala pa niya, huwag raw nilang kalimutan ang rules na inexplain niya kanina. Dito ipinakita ang flashback bago sila naghiwalay. Sinabi ni Kindaka na iibahin nila ang strategy based sa kung paano sila inatake ng mga assassins kanina. Ngayon ay magpo-form sila ng convoy. Si Akira at Uzuki ang sasakay sa front car. Gamit ang matalas na mata ni Akira at ang awareness ni Uzuki, magsisilbi silang scout. Kapag may na-detect silang unusual, agad daw dapat i-report sa lahat. Dagdag pa ni Kindaka, sumasakit na ang likod niya. Kaya dahil sa flexibility ni Nagumo sa pagresponde, siya ang magpoprotekta sa mag-ina sa center car. Samantalang si Sakamoto naman ang tatayong rear guard para harapin ang mga hahabol sa kanila. Sagot naman ni Sakamoto, okay. Sabay pinalis niya si Rion na nakaupo sa motorsiklo. Sabi ni Rion, gusto raw niya sana ang magmaneho at dahil matalas din naman ang mata ni Sakamoto, dapat daw siya na lang ang nasa front car. Nasabi naman ni Kindaka, tumigil nga! Balik tayo sa present time, nagtanong si Uzuki kung ang pinakamalakas daw ba sa tatlo ay si Sakamoto. Sagot ni Rion, ha? Gusto mo ba ng away? Sagot naman ni Uzuki, hindi raw, pero ang mga kalaban mas pabor na umatake mula sa likuran. Kaya sa tingin niya, iyon ang dahilan kung bakit inilagay ni Kindaka si Sakamoto sa hulihan. Sagot naman ni Rion, hoy, wag mo kong aawain at maliitin. Kung ilalagay kami ni Sakamoto sa isang room na hubot-hubod, ako talaga ang mananalo. Nagtaka si Uzuki at tinanong, saan mo hinuhugot yung senaryo na yan? Sagot ni Rion, pero actually, kung regular room na puno ng random things ang setting, out of 100 fights, si Sakamoto talagang mananalo. Sagot ni Uzuki, sa tingin niya ay malayo talaga ang agwat ni Rion at Sakamoto pagdating sa kakayahan sa laban. Ipinaliwanag ni Rion na ang alam niya ay kung paano utilize at i-maximize ang isang weapon. Samantalang si Sakamoto ay ang taong kayang gawing weapon ang kahit anong bagay na makita niya on site. Dagdag pa ni Nagumo, expert siya sa coordination at skills pero sa sitwasyon nila ngayon, masasabi niya na si Sakamoto talaga ang pinakamalakas sa kanila. Nagsalita ulit si Rion at biglang humingi ng paumanhing. Nagulat si Uzuki at tinanong, para saan? Sagot ni Rion, nung sa department store, nung sinabi ko sa iyo na isa kang mahinang assassin. Naging siraulo lang talaga ako noon. Nagulat si Uzuki at sabi niya, nasurpresa ako kasi akala ko hindi kayong tipo ng taong nag-aalala sa mga binibitawang salita. Sabi ni Rion, wag mong sabihin na parang baliw ako talaga. Nagtanong si Uzuki, kung bakit biglang nag-iba ang isip mo? Sagot ni Rion, dahil posibleng maging fatal itong misyon at ayaw kong magkaroon ng regrets. Sabi naman ni Uzuki, ang galing mo, nababahala ka pa sa nararamdaman ng ibang tao bago ka mamatay. Pero napikon si Rion at sagot niya, bakit ganyan ang pagkakasabi mo? Dagdag pa ni Uzuki, hindi kailangan ni Rion na humingi ng sorry. Kasi nung sinabi ni Akira na hindi ako bagay maging assassin, nakaramdam ako ng relief. Parang sinasabi raw ni Rion sa akin na isa akong mabuting tao. Napatawa naman si Rion habang umiinom pero naduraan si Uzuki. Sabi ni Rion, sorry, parang kinapatay mo ako. Naakala raw kasi ni Rion na napaka-emo nitong si Uzuki pero sa totoo lang isa itong positibong tao. Natanong naman ni Uzuki, pinapatay ka?
Ayos ka lang ba? Dagdag pa niya habang pinupunasan ng mukha ni Rion, baka raw nag-choke ito kasi baka'y malulayin siya o baka naman ng sigarilyo ang nagpapa-inflame sa lungs niya. Sagot naman ni Rion, napaka-clueless daw talaga ni Usuki pero iba raw ang pagiging clueless nito kumpara kay Sakamoto. Tanong naman ni Usuki, clueless? Paglipat ng eksena, dito naman sa center car ni Nakindaka, makikita si Nagumo na nakikipaglaro kay Konomi. Sa isipan ni Kindaka, napansin niyang napaka-relax ni Nagumo at mahirap malaman kung anong totoong iniisip nito. Kaya tinanong niya, Nagumo, dati ka ba sa spy department? Bakit ka lumipat sa Assassin's Department? Sagot ni Nagumo, well, ang pamilya ko ay matagal nang nagsilbing mga spy sa loob ng ilang henerasyon, kaya by default, spy department talaga ako noon. Pero naisip ko kasi noon na mas nakaka-excite sa Assassin's Department kaya lumipat ako. Nagtanong si Kindaka, yun lang ba? At sa isipan niya, iniisip niyang tungkol sa mga spy. Biglang nagsalita ulit si Nagumo. Bilang isa sa mga apprentice noon sa spy department, sa tingin ko tama ang teorya mo. Nagtaka si Kindaka at tinanong, ha? Sagot ni Nagumo, sa tingin mo may spy sa JAA, di ba? Sagot ni Kindaka, wala raw silang ebidensya. Ipinaliwanag ni Nagumo na nagulat sila nang malaman ng VIP ay ang asawa at anak ng chairman ng JAA. Bakit daw si Kindaka na nasa order mismo ay walang alam tungkol dito, pero mga random assassins ay alam agad na silang VIP? Malinaw raw na may nangyaring information leak. Sabay nag-ibang mga mata ni Nagumo, bagay na ikinagulat ni Kindaka. Nagumo, anong problema? Tanong niya. Pero biglang humiga si Nagumo at sabi, malulula lang ako. Napagalit si Kindaka, napaka-relax mo naman. Sa isipan niya, bata pa talaga si Nagumo at makikita rin na nasa 80 kilometers na lang ang distansya patungong airport. Paglipat naman ng eksena sa JAA headquarters, makikita si Yotsumura na nagsasabing malapit nang magsimula ang general meeting. Ang kausap niya ay walang iba kundi ang chairman ng JAA na si Shuichi Amo na nagde-disassemble at nag-a-assemble ng isang baril na Nagant M1895 revolver mula Soviet Union. Sabi ng chairman, nabili niya raw ito sa thrift shop pero well-made daw talaga ito. Isang complicated na revolver na kapag inassemble niya ay nakakapag-relax sa kanya. Nabangkit ni Yotsumura kung na-assemble na ba ito ng maayos o baka nasira. Sabi pa niya, si Kindaka raw ang nagpoprotekta ngayon sa pamilya ng chairman at reliable naman daw ito. Sagot ni Shuichi, gusto raw sana niya si Yotsumura mismo pero sabi naman ni Yotsumura, kailangan niyang manatili sa tabi ng chairman. Dagdag pa ni Shuichi, talented si Kindaka pero nakakatakot daw ang mukha nito na baka matakot ng anak niyang si Konomi. Sagot naman ni Yotsumura, hayaan na si Kindaka doon at mas dapat mabahala si Shuichi sa sarili niya bilang head ng JAA. Maya-maya may isang lalaki na nagsalita, si Asaki. Sabi niya, huwag ka namang maging taong walang away at sumura. Ang anak mo na si Amane ay maliit pa rin. Hindi ka ba nababahala sa kanya? Sagot naman ni Yotsumura, kung babanggitin mo ulit ang pamilya ko o ang pamilya ng chairman habang nakabukas ang pinto, papatayin kita. Sagot ni Asaki, oh, pasensya, hindi nga pala natin alam kung sino ang nakikinig. Mas magiging maingat na lang ako kasi ayaw ko pang mamatay. Sinabi kay Shuichi ni Yotsumura na huwag siyang manerbyos dahil mga JAA executives lang naman daw ang nandito. Pero sagot ni Yotsumura, wala siyang tiwala kay Asaki. Dagdag pa ng chairman, maging mabuti ka kay Asaki kasi kung mamamatay siya, isa sa kanilang papalit bilang chairman. Samantala, balik kina Kindaka. Nagpark muna sila sa convenience store. Sabi ni Kindaka, magpapahinga muna tayo ng 2 minuto tapos aalis na kayo. Bibili lang ako ng pagkain. Makikita rin dito si Usuki. Maya-maya, may tumawag sa kanya. Sabi nung tumawag, ako ito, ang misyon ba ay umaayon sa ating plano? Sumagot agad si Usuki, hindi itong napag-usapan. Hindi mo sinabi sa akin na ang VIP ay miyembro ng general public. Ang tumawag ay si Asaki at sabi niya, alam ko ito kasi aatras ka kung malalaman mong ipapapatay ko ang walang kalaban-labang mang-ina. Pero ginawa ko lang ito bilang kuya mo Usuki. Sagot ni Usuki, magkikwit na ako sa misyon na to. Sagot naman ni Asaki, sige, pero ano pa bang rason para guguluhin natin ng ganitong oras para i-infiltrate ang JAA? Sa totoo lang, hindi ko in-expect ng pagkaka-assign sa'yo bilang bodyguard sa misyon na ito ay magiging perfect opportunity kaya huwag mo sasayangin. Kung magkikwit ka, re-respetuhin ko pero masakit sa akin dahil hindi ko na matutupad ang pangako ko sa'yo. Napakunot no si Usuki sa narinig. Dagdag pa ni Asaki,
dapat mong kumpletuhin ang misyon bilang isang espiya, patayin ang asawa at anak ng chairman. So apparently, isa palang spy si Usuki at napilitan lang siya sa misyon na ito. What a turn of events! At ngayon mismong ang kuya niyang si Asaki ang nag-utos sa kanya ng pagpapatay sa mag-ina. Grabe mga kaibigan, mas tumitindi ang mga kaganapan. Kaya naman tutok lang kayo dahil dito na natin tatapusin ang video sa last panel na ito. Kung nagustuhan yung ating video kaibigan, like, comment, share, and subscribe na rin for more videos like this. Maraming salamat. This is Mr. AI Anime and see you guys again on my next video.